Pagkatapos namin lumuwas at hindi makauwi ng mga 3 araw, eto at magbabalik nga ang momsi nyo para makapaglinis dahil grabe ang kalat din talaga na naiwanan ko dito sa bahay. Bagong unan din akong dumating from Dofia and itatabi ko rin yung ilan sa mga yan para if ever lang naman na meron kaming bisita, meron kaming maipagamit pang extrang unan sa kanila. Gawa ko na rin naman ng separate cleaning video yung paglilinis ko sa sala and kinagabihan, eto nga pala yung ginawa naming project ni Kowa. Bumili lang kami ng sombrero at saka yung toys na mga fruits dahil kinabukasan nga, eto yung nutrition month kinemberlo nila. Since napag-usapan ng mga parents na magluluto rin para may makain din yung parents, so si Pinggoy na nga yung pinresenta ko para magluto doon sa kitchen habang nagpaparada yung mga bagets dito. And grabe rin talaga yung effort ng ilang kids dahil yung iba talaga naka-costume, sobrang cute talaga nila. So maliban nga pala dito sa niluluto na chapsuy ni Pinggoy, meron ding spaghetti, lumpia, basta ang daming pagkain. So ito rin yung naging activity ng mga bata after ng parade, nag-coloring sila. Nagbitbit na rin pala ako ng bauna na may removable stainless plate na ganito. Yung lunchbox yung pinagamit ko kay Pinggoy, etong plate yung sa akin. Para hindi na kami gumamit ng paper plate dito. Ang hirap kayang kumain sa paper plate kung wala kang lamesa. And then pag uwi naman dito sa may bandang terrace, nilipat na muna ni Pinggoy itong papag para naman makuskus, malinisan niya ng bonggang-bongga itong floor. And meron pa ako nabasang comment na ang ganda sana ng terrace nyo. Anyway, nabanggit ko naman na before na meron kasing nai-apply dyan na hindi dapat kaya nagkaroon ng ganyang mansya. So, hindi siya makukuha sa mga simpleng kuskus lang. Tinry ko na rin gamitan niya ng steam vacuum or steam cleaner. Hindi rin natatanggal yung ganyang mansya. So, for the meantime, lilinisin lang talaga ni Pinggoy yan. Nilagyan niya na ng sabon, color safe, kinuskus niya na yan at kailangan niya na lang din patuyuin itong terrace kasi nga diba ng mga nakaraan dito naglalagay yung mga doggos namin. Pero kasi kapag maulan, nababasa rin itong area na ito. So mas better doon sila sa may likod dahil malaki yung bubong doon, hindi sila mababasa. Pero alam mo, mas maganda rin talaga kung mas madalas naming makuskus nga itong terrace. Gawa na syempre prone talaga siya sa alikabok, mga putik-putik, especially kapag naglalakad nga kami dito sa may bakuran area, lalo na kapag umuulan. Medyo nabibigatan kasi ako sa papag, so kailangan talaga maialis talaga yung papag para makuskus nga namin ng bonggang-bongga ito. Yung ibang gamit pa kasi dito hindi pa makuha dahil nga ang sama ng panahon lately, grabe, parang ayaw tumigil ng ulan, nakakapika. Alam mo ang pinaka-struggle kapag maulan, ang hirap pagpatuyo ng mga dami. Hindi rin kasi namin maipwesto yung washing machine doon sa may laundry area, gawa ng maya-maya umuulan, baka kumabasa. Meron nga din pala akong kailangang asikasuhin. May natanggap ako na sobrang bangong liquid hand soap. Guys, sobrang marirecommend ko to. Antibacterial pa siya. Yun na yung number 1 talaga sa hinahanap ko sa liquid hand wash. Ayun, nagawan ko na ng content yon. Pati na rin itong doorbell. Yes, nagpalit kami ng doorbell dahil wala kaming mahanap na battery doon sa isa namin. Yung luma naming doorbell, nagamit pa namin ng ilang taon. Hindi pala common yung ganong klaseng battery. Wala kaming mabilhan. Order na lang kami ng bago at eto nga yung ipapalit namin. Isang receiver, isang pindutan. Nakaraan pala, bumili ako ng Tesa na extension cord. Pang travel talaga ito kasi sobrang liit niya. Pero naisip ko na gamitin muna siya dito sa may sala, sa may ilalim ng TV para doon ko ilalagay yung doorbell at saka kung meron kaming device gadgets na kailangang i-charge doon lang din. At para mas maganda yung kapit na itong doorbell sa may labas, eto na nga at gumamit ako ng Mighty Band. So pasensya na, medyo madumi na yung cover niya pero wag ka, hindi talaga nababasa yung doorbell dahil dyan. And of course, syempre nasa highway kami, kaya naman talagang maalikabukan niya. At finally, may sarili na akong bed frame. Thank you so much, Kosova. Ngayon na lang ulit ako nagkaroon ng bed frame and hindi ko siya i-let go dahil syempre, what if maging bakante yung pangatlong kwarto? At least meron na kami naka-reading bed frame. Before kasi nakakatanggap naman ako ng folding bed pero yung bed frame parang ngayon na lang talaga. Thank you so much, Kosova. And ang nagustuhan ko talaga dito, madali siyang i-disassemble. Kaya na lang nito, gagawin ko siya ng content. So, sinet up ko muna siya dito sa sala. Pero kapag kailangan ko na siyang alisin, kahit ako lang mag-isa, kayang-kaya ko siyang baklasin. O, diba, napasayaw pa nga talaga ang Miwa Bells niya. Sa ngayon, itatabi ko na muna siya. Ilalagay ko lang siya doon sa box na pinanggalingan nito. Para naman, kapag nabakante na yung pangatlong kwarto at magsiset up na tayo doon ng may higaan, meron ng bed frame. Pero kasi, itong kutsyon na ito, naswaktong-sakto talaga para sa bed frame na ito.
Naipangako ko na sa kuya ko na ibibigay ko sa kanya. Gawan ko na lang ng paraan next time kung papaano ulit ako magkakaroon ng ganitong size na kutsyon. Well, anyway, kailangan ko pa nga muna siyang mailatag dito dahil paano ko naman gagawa ng content yung iba pang mga kailangan kong gawa ng content kung walang kutsyon, dava? And hindi ko na rin talaga in-effortan alisin yung plastic nito dahil baka mamansyahan pa, 'di ba? Para naman pag natanggap to ng kuya ko na iuwi niya sa Cavite, mukha talagang brand new, 'di ba? Nga pala may nababasa ako nagme-message or sa comment saan daw ako nagpo-post sa mga binibenta ko. Before talaga sa marketplace kasi mas bet ko talaga na yung malapit lang sa amin yung makabili para hindi na mabigatan sa delivery fee. Parang kasing nagigilty na kukonsensya ako na sobrang layo pa yung bibili tapos mas mahal pa yung delivery fee kaysa sa mismong product. Alam mo yun? So nagtry na nga rin ako magtatalon-talon dito. In fairness, maayos talaga yung bed frame na ito since affordable version lang din naman siya. For lunch nga pala, ito ang niluto ni Pinggoy. May nilaga tayo. And mas masarap para sa akin yung nilaga na merong saging saba para manamis-namis siya. Kayo ba? Mas bet nyo ba ng gano'n? One time nagpunta kami ng Dali, meron ako nakita na muffins na ganito kalaki. 37 pesos siya. May iba't ibang flavor. Yung chocolate yung pinili ko. In fairness, pwede na siya. Para siyang yung mga chocolate moist cake. Ganun. Try nyo na rin ba to? Kasi parang gusto ko rin itry yung iba. Ito kasing chocolate niya, masarap siyang kainin pero parang mauumay kang ulit-ulitin. So next naman nagagawa ko ng review ay itong Memory Foam Spring Mattress from Mosswood. So first time kong makakatanggap ng ganitong product galing sa brand nila. Parang bago lang yata siya sa Black. So parang mga wala pang 2 months ago yata, naglagay ako dito ng bagong king size na Kosova. And ngayon, meron na naman tayong bagong susubukan. And this time kasi, 10 inches na to. Parang ito yung pinakamakapal na kutsyon na masusubukan ko ever. So sabi ko, gagamitin ko talaga siya dito sa higaan namin. I think ile-let go ko na lang yung Kosova namin. So, eto na nga po at mag-unbox na nga ni tayo. Grabe rin talaga yung mga nauuso ngayon ng mga pag-affiliate. Ang laking tulong talaga yung dati. Pinapangarap ko lang talaga na maka-afford kami kahit isang pamalit lang sa kutsyon namin na binabaha palagi. Pero ngayon parang every month may nadating. Thank you so much, Lord. Talagang iba ka talaga. But of course, alam mo kahit gustuhin ko lang na ibigay lang ng ibigay yung mga natatanggap kong product. But of course, marami tayong bayarin. Practical lang tayo. So, kailangan ko talagang ibenta rin yung mga ile-let go ko dahil syempre makakatulong din yan sa mga pang-araw-araw niya, pang-gastos, mga bayarin, diba? Saka sa totoo lang kasi, yung ibang mga product talagang ang hirap talaga niyang ma-approve bago ka makapag-post. Akala nyo kapag pinost ay okay, ang dali lang ng ginawa nito, nag-video lang, nag-unboxing, nagtatalon. Hindi, ang dami pang mga approval madalas na kailangan mong i-revise yung video mo, makuha yung approval ng mga client, bago yan ma-post. So, ganon. Struggle din siya, mahirap din talaga siya. Talagang e-effortan, tatrabahuin mo talaga siya. Anyway, madalas din talaga sa mga ganitong nakakompress na mga kutsyon, meron pa yung parang cling wrap na plastic. Sayang din yan. Pwede rin kasi yung pang cover, lalo na kung meron kayong mga furniture, kung ano man na ayaw nyong nababasa, pwede nyo magamit yan. So, iniingatan ko nga ito dahil panikurado ako may gagamitan nga ako nito. So, ang gagawin ko na lang, itutupi ko siya ng maayos bago ko siya i-unroll para naman mamaya hindi na ako mahirapang magtupi-tupi. And meron din pala ako nabasang comment about dito nga sa itsura ng kwarto, kung wala daw ba balak tanggalin yung mga frame or mga wall decor dito. Actually, pagkalipat namin dito, kinausap ko rin yung aking landlord about dito and tinanong ko kung pwede ko bang alisin yung mga nakadikit sa wall. And kung pwede ko siyang pinturahan ng puti, pwede naman daw, nasa sa akin naman na yun. So, meron na akong approval galing sa aking landlord. So, yun ang ipagpaalam ko pa lang so far is para dito sa kwarto na ito. And ngayon kasi, wala pa akong time na mag-asikaso nga. Isa talaga sa iniisip ko, I think nakadikit yung mga wall frame na yan gamit ang double-sided tape. And syempre, mag-iiwan niya ng mga residue, diba? Ano ba yung magandang pangtanggal ng mga double-sided residue sa pader? Kasi, iniisip ko, kung pipiturahan ko siya, baka naman umangat lang din yung mga ganong residue ng double-sided tape sa pader. Ang tsaka naman. Kasi before talaga, parang medyo nasanay nga ako doon sa mga apartment na tinirahan namin na halos plain white lang talaga yung mga wall unless lalagyan ko siya ng mga wall decor. Kaya nga sabi ni Papa, ikaw parang gusto mo talaga yung itsura ng ospital na halos puti-puti lahat talaga ng pader. Ewan ko, mas trip ko talaga yung ganun. Parang mas kalmado kasi yung atake niya. For now, okay naman talaga ako dito sa kwarto namin as is. Pwede nga ganyan na lang yan dahil maayos pa rin naman talaga yung mga pintura nito. Sa totoo lang.
Alam mo, ilang beses na rin ako nakakapag-unboxing ng mga ganitong compressed na kutsyon. Pero kinakabahan pa rin talaga ako. Kasi kanina nga, mukha talaga siyang maliit na baka iniisip ko, most of the time talaga, baka na mali ng scent ng size yung seller sa akin. Pero hindi mo talaga malalaman yung totoong itsura niya kapag hindi mo inalis talaga yung plastic. Well, anyway, eto na nga ang bago nating mattress from Mosswood at meron pa yung dalawang kasamang unan. O, diba? Ang bongga. And alam mo ba guys, honestly lang talaga ha, ilang araw na rin naman namin ginagamit itong kutsyon na ito dahil medyo late upload na nga ni itong video na ito. So far, sa lahat ng mga spring mattress na nasubukan ko, ito yung pinaka the best for me. Although ilang araw ko pa lang naman siya nasusubukan, pero kasi yun ay base lang naman sa experience ko. So ito talaga, iba siya dahil malambot siya, lulubog talaga, wala ka maririnig na tunog ng mga spring, hindi mo mararamdaman yung mga spring. Parang yung sa mga hotel talaga yung atake niya, malambot, hindi naman ganun ka-firm, basta gustong gusto ko talaga siya. Ito mga pa-freebie na unan, itatabi ko lang din naman siya muna sa cabinet. Buti nga na itabi ko rin yung mga plastic nito para at least hindi maalay-kabukan, gagamitin na lang pag may bisita. So pagkatapos ko nga makapag-unboxing dito, syempre hihigaan na yan. So para mas maingatan, naglagay muna ako ng waterproof mattress protector bago yung mismong bedsheet. Ayun lang naman ang chika for now.